Samahan nyo nga ako today kasi day 1 namin ngayon sa Boracay. 5:30 nga nandito na nga kami sa may Terminal 2 kasi nga maaga yung flight namin kaya ayan. Wala pa nga kaming kain dito kaya dito na rin kami sa airport kumain at nag-almusal. So habang nag-aantay, umupo muna kami dito. Then tinawag na nga kami for board. So on time naman kami dito nag-board tapos ayun, wala namang hassle kasi nga may mga kids so priority kapag may. Wala na rin kami mga check-in luggage compared ng mga nakarang punta namin dito sa Boracay. Puro hand carry na nga lang. Birthday celebration niya ni Kuya Sak. So napag-desisyon na nga lang namin na dito kami mag-celebrate. Kami lang ba yung ayaw namin mag-party? Ewan ko ba, napaka-introvert ko. So sabi ko ayoko ng mga birthday party. Saka wala rin naman akong time mag-asikaso. So sabi ko umalis na lang. Actually marami kaming options na gustong puntahan. Kaya nung tinanong namin si Kuya Sak kung saan niya gusto mag-celebrate, sabi niya dito pa rin sa Boracay. So sino pa bang masusunod? Ito yung birthday celebration. So nakarating na lang para kami dito sa airport. Bali nag-DIY lang kami dito. Since sanay naman na kami dito dahil pang third time na namin to, like every year nandito kami kasi nga favorite place to ni Kuya. So medyo maalam na talaga kami sa pag-DIY. After nga namin magbayad ng tricycle fare, eto, nag-tricycle na nga kami tapos pumunta na kami dito sa may port para sumakay ng bangka papunta dun sa Boracay. Ayan, nagbayad muna kami ng registration fee, terminal fee, environmental fee, at saka boat fee. So, hindi ko na rin alam kung magkano yung ginastos. Basta, comment nyo na lang kung bet nyo rin malaman kasi hindi ko na i-itemize kung magkano. So, na-fill up nga lang pala ako dito para sa boat ticket. So, after nga niya, sumakay na kami ng boat. So, hinanap na nga lang namin kung ano yung boat name or boat na sasakyan namin. So, madali lang din naman mahanap kasi may mga name. So, buti na nga lang hindi katanghalian yung dating namin kasi grabe na din yung init. Dumating kami dito mga alas 10. So, medyo carry bells pa yung init ng panahon. Excited na nga tong mga batang to magtampisaw sa beach. Kaya lang sabi ko mamaya na dahil masusunog tayo sa sobrang init. So, all the way na nga kami dito sa aming accommodation. Bali, Airbnb lang yung binook ko. So, ayun. So, malapit lang din naman dito. Sa may Dimo lang kami nag-book kasi mas accessible. So, after nga nyan, since gutom na kami, ayan, kumain muna kami dito sa Spice. Dahil gutom-gutom na ang katawang lupa ko sa mga puntong ito. After nga namin kumain, bumalik kami sa aming room kasi sabi ko, magpapatila muna tayo ng init dahil sobrang init ngayon. At nung nga, medyo hindi na mainit at kinukulit na rin kami ng mga bata. So, ito, pumunta na kami sa beach. So, pumunta na nga kami dito sa may beach at gusto na nga maligo ng mga batang ito. At dahil sobrang init pa nga, ayan, pinabayaan muna namin yung dalawang mag-swimming kami dito sa may Dalampasigan. Char, pabebe yun. So, ayan, super excited na nga, ayan, nagtatampisaw pang mga baget. And, ayan, dahil wala nga kami magawa, naisipan namin magparaw sailing. Nagpa-register muna kami for sunset viewing. So, ayan, nagtatatakbo muna kami, alam mo yan, parang mga alam nyo naman, minsan lang sila bata, kaya ayan, sakyan natin yung pagiging bagets nila. Alam nyo ba, sobrang bilis nga ng panahon, parang dati lang, baby pa si Melo. Nung una namin punta dito, ngayon, nanlalaban na. So, ayan nga, after nga namin magpa-register for paraw sailing, sabi nila gusto pa nila mag-swimming, so ayan, swimming pa. Ewan ko ba, every time na nasa Boracay kami, hindi talaga sinusumpong si Melo ng hika. Ang gastos naman mawala ng hika ni Melo, gusto pang mag-Boracay. Ewan ko, may something siguro talaga sa dagat na nakakagaling talaga ng asthma. So ayan, hindi nga tumalaban sa damakmak na sunscreen dito dahil grabe, first day pa lang, grabe na yung initin. So after nga niyan, tinawag na kami for paraw sailing and ayan, sasakay na kami. Si Kuya Sak nga pala yung kasama ko dito sa pagpaparaw. Then sa kabilang side, si Daddy Jed at saka si Melo. Hindi kasi pwedeng apat kami dito, baka lumubog yung bangka. Charo. So ayan, nakaka-enjoy. Although medyo nakakasad kasi ang aim namin is sunset, kaya lang medyo makulimlim. So ayun, walang sunset. After nga namin magparaw, ayan, nagtampisaw muna sila. Wala kang kapagod-pagong tong dalawang to, ewan ko ba? Pero sa mga puntong ito, naku, ako'y pagod na talaga. Gabi na nga nung umahon tong dalawa, kaya sabi ko, nauuhaw ako, uminom muna ako ng Happy Mango. And dito kami sa Jaspers, kumain for dinner. So, yun lang, babu!